Hello, good afternoon po sa lahat. Ako po si Jason, isa po sa mga preacher ng FCC. Kamusta po kayo? Meron po tayong pandemic ngayon. Sana naman okay naman po tayo lahat. Nakakakain naman tayo ng tama. Wala tayong mga trabaho ngayon dahil lockdown. Ang iba sa atin, walang kita. Pero sana, alam naman natin na nandiyan ang Diyos. Provide siya at meron din mga kapatiran na tumutulong talaga. So maraming salamat po. Bago po tayo magsimula, ngayon po ay tinatawag nilang Good Friday. Ito daw po yung time kung kailan po pinako ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, kami po ay naghanda ng isang video kung saan po makikita po natin yung tinatawag na 7 last words of our Lord. Ako po yung unang magsasalita. Kasama ko po si Pastor Ludrick at saka si Pastor Fred. Mamaya po sunod po sila. Ako po yung unang tatlo dun sa mga tatlong talata na unang binanggit ni Panginoong Hesukristo. So bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat o Lord sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat, Lord, na binibigay niyong patuloy sa amin, Lord, sa kabila ng kalamidad po, Panginoon, sa kabila ng pandemic na ito po, Panginoon, sa kabila ng kagutuman, Lord, kung ano man po mga problemang dumarating sa amin, Lord, yung mga may sakit, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy pa rin po kayo nagpapagaling, Lord. Maraming gumagaling, Lord. Marami rin po namamatay, nakakalungkot po, Lord. Ngunit kung oras naman po nila, Lord, at yun po yung plano niya sa buhay nila po, na wala po kami magagawa, Panginoon. Lord, please guide us, Lord. Give us wisdom, Lord. Paano po namin matatagalan ito po, Panginoon, pandemic na to, Lord God. At nawa, Panginoon, ay gamitin niyo po ang pagkakristyano namin, Lord. Hindi lang, Lord, sa pananalangin po, Panginoon, kundi sa pag-abot, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, sa hapong ito, Lord God, nawa, Panginoon, ay makita po namin, Lord, kung ano po yung mensahe niyo po, Lord, sa huling 7 salita po, Panginoon, na inyong sinabi po, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ma'am. Simula po tayo. Para po sa unang salita ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang sabi niya, Luke 23:34, makibukas po kayo ng Bible sa akin. Sabi po niya, Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Amen. Diyos po ang magpala sa kanyang mga... Yan po ang unang salita na kanyang sinabi. Sabi po, ito po yung unang talata na ating paghihimay-himayin po. So, kung makikita nyo po sa talata na yan, dito po natin makikita yung talagang best illustration kung gaano po ka-forgiving si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesukristo, kung makikita nyo po, pinakita niya po talaga yung sinasabi niya na, sabi po, I tell you the truth, love your enemies and pray for those who persecute you. Di ba po? Parang napaka-irrational po. Hindi natin kaya kung sa atin po, kung tao tayo, hindi po natin kayang gawin yan, o hindi natin man lang, siguro mahirap para sa atin na ipanalangin yung, biruin mo, yun yung nagpahirap sa kanya, tapos ipapanalangin pa niya. Papanalangin niya na patawarin sila, dahil hindi nga ba nila alam kung anong ginagawa nila? Hindi nila alam na Diyos yung pinapako nila. Kaya hiningin ng tawad ng Panginoon Diyos para dun sa mga tao na yun. Makikita natin, nasa death row na po ito Nasa death row na ang ating Panginoong Hesukristo. Napaka-irrational po talaga para sa atin. Dahil bilang tao po, makita po natin ngayon po ngayon pandemic, nakikita lang po natin yung taong gumagawa ng masama. Halimbawa po, yung sa relief goods, marami po sa ating nabigyan ng relief goods. Sana po nabigyan na po kayo. Dito nabigyan naman po kami kahit paano. Merong mga nakikita po akong post sa social media na parang may galit sila dun sa taong mga nag-repack.
Kasi daw po, yung iba daw po, nagkukulang. Nagkukulang po. So, makikita po natin doon na mahirap po talaga na alam natin na ginawan ka ng masama o kung may ginawa man sa'yo, hindi naman siguro, hindi ko alam kung hindi naman natin alam kung talagang binabawasan nila o kung ano man o kung ano man yung nirereklamo nung nagreklamo. Pero napakahirap po para sa atin na tao na ipanalangin yung tao na alam naman natin o pinaghihinalaan natin na may ginawang masama sa atin. Pero po sa Panginoon, pinakita niya po yun. Pinakita niya po dun sa ginawa niya po na pananalangin para dun sa mga tao na pumapersecute sa Kanya. At yun po dapat ang gayahin natin. Hindi po dapat maging ano po tayo, maging mapanalangin po. Matuto po tayo magpatawad. Sabi po ni Pedro dati, ilang beses ko ba pwedeng patawarin yung mga tao nagkasala sa akin? Sabi po ng Panginoon, I say to you, 70 times 7 times, sabi daw po. Ganun po kadami. Ganun po karami dapat na patawarin natin. So, pinakita po ng Panginoong Hesukristo na hindi lang sa salita po siya ganun. Kundi, kaya po niyang gawin yun. Kaya niya magpatawad. Yun po yung binibigay sa atin na message po nung una po niyang sinabing talata. Kaya po kaya natin yun? Kaya po kaya nating panalangin yung mga taong pumapersecute sa atin? Alam ko po mahirap, pero we are not to imitate anyone but Christ. Siya lang po dapat talaga ang imitate natin. So, gagayahin po talaga natin dapat kung ano po yung ginagawa niya. Kung nagpapatawad siya, magpatawad tayo. Mahirap naman po na pinatawad niya tayo pero hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin. Ewan ko lang po kung masasabi natin na talagang pinatawad na tayo ng Diyos kasi hindi pa natin naranasan, kasi hindi natin mapasa eh. Ganun po yun. So, yun po yung number 1. Number 2 po, sabi po, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Napakaganda po. No? Luke 23:43. Ito na siguro yung inaantay natin lahat marinig. Ngayon ay isasama kita sa paraiso. Ito po yung pinagmumula ng pag-asa natin sa Panginoon. Isang pangako na galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito na yung sinasabi kung paano ba naging magandang bagay yung mga pangit na bagay. Ito po yun. Sabi po ng isang author, ng isang preacher po, sabi po niya, the death of God is the worst thing in history, resulting on the best thing in history. Ito daw po yung pinakamasama nangyari sa history, pero nagdulot ng pinakamabuting nangyari sa history. Bakit po? Kasi po dun sa kamatayan niya po, nung muling pagkabuhay niya po, doon po tayo nagkaroon ng pag-asa na tayo rin po muling mabubuhay. Meron po tayong pangalawang buhay. Saan po? Sa heaven po. Sa paraiso. Okay, 3 bagay po ang bibigay ko ngayong hapon na ito. Number 1 po, I tell you the truth. I tell you the truth. Alam naman po natin na ang Diyos ang katotohanan ng buhay. Ang Diyos ang daan ng katotohanan ng buhay. Dito makikita natin talagang siniguro niya sa atin. Pwede naman hindi niya sabihin na I tell you the truth. Pwede naman sabihin niya diretso. Pero sinabi po niya, I tell you the truth. Gusto niyang malaman mo, gusto niyang malaman natin na talagang katotohanan yun. Walang kaduda-duda. Gusto niyang magkaroon tayo ng security sa buhay natin na isasama kita sa paraiso. Totoo, anak, totoo. Hindi to joke. Hindi to biruan. Hindi kita binobola. Sabi po niya, I tell you the truth. Siguro kung tayo tatanong pa natin, ba't kailangan mo sabihin, Lord? Eh, alam naman natin na totoo naman yan eh. Galing naman sa iyan eh. Pero dito, makikita talaga natin na sigurado yan. Sabi sa atin, anak, sigurado yan. Walang papalya dyan. Talagang pag sinabi kong I tell you the truth, totoo yan, mangyayari yan. Yun po yung una. Number 1, I tell you the truth. Number 2 po, today. Ngayon din. Ngayon na. Sabi po sa 2 Corinthians, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ngayon po ang araw ng pagliligtas. Oras na sumampalataya ka sa Panginoon Diyos,
Panginoong Hesukristo, hindi ka po niya bukas ililigtas. Ngayon din po. Yun po yung nasabi niya dun sa tao sa cross. Dun sa isa na sabi sa kanya, na kung mapupunta ka man sa Inkarian, isama mo ko. Please remember me, sabi niya. Pero ano sabi ng isa? Yung isa challenge pa niya si Lord. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tawagin mo yung mga kawal at iligtas mo yung sarili at isama mo rin kami. Pero ang sabi nitong isang to, yung tao na nakikita niya na deserve niya talaga yung cross. Nakikita niya kung gaano siya kasalanan, kung bakit siya nakapako. Handa na siya mamatay. Pero sa kanya, walang issue. Would you remember me? Sabi niya, would you remember me? Walang sapilitan. Pero nakita ng Diyos yung puso niya. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya? Ngayon din. Ngayon din. Hindi bukas. Hindi mamaya. Kundi ngayon din. Yun po yung pangalawa sa pinakamahalaga sa sinabi ng Panginoong Hesukristo rito. Ngayon din. Hindi bukas ang kaligtasan, kaibigan. Sumampalataya ka ngayon, ligtas ka. Yan ang sabi ng Panginoon. At sabi sa una, yan ang katotohanan. Number 3. Number 1, I tell you the truth. Number 2, today. Number 3, you will be with me in paradise. It's the greatest thing siguro na as a believer na maririnig sa ating Panginoong Hesukristo. Siguro yung iba nagdarasal na matapos na ang COVID, para bumalik na tayo sa tama, bumalik na sa trabaho. Siguro yung iba, sabihin na natin wag magutom. Yun siguro yung gustong bumalik ng iba. Pero sa atin na Kristiyano, bukod doon, ito yung pinakamagandang marinig sa ating Panginoong Hesukristo. Nasunduin na niya tayo rito at sabihin niya, you will be with me in paradise. Take note po, you will be with me. Ibig mong sabihin, hindi niya po tayo dadalhin doon at pababayaan. Kasama po niya tayo. Sasamahan po niya tayo. Nandun po siya. Meron ba sa atin ngayon sobrang hirap nang nagdarasal kay Lord? Kunin mo na ako. Di ba ganun yung kadalasan nangyayari? Ito na yun. Ito na yung inaantay niya. Sabi, you will be with me in paradise. At kailan yun mangyayari? Sabi ng Panginoon, today. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, you will be with Him in paradise. Nandun ka na. Nandun na. Nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wala nang question about it. Basta, sabi nga ni James, kung yung pananampalataya mo hindi patay. Pananampalatayang totoo, hindi patay. So, ayun po. Napakagandang pangako po ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po dapat natin ipasawalang bahala o mas titignan pa yung magagandang bagay. Sabi ko po doon sa dati kong preaching, meron pa pong mas magandang mga bagay. Sabi nga po sa Korinto, hindi pa po nakikita ng mga mata. Hindi pa na dahil ganun po kaganda yun. At hindi po natin deserve dito sa mundo bilang makasalanan na tao para makita pa po yun. Kundi pag na-regenerate na po tayo kasama ng Panginoon, makikita po natin yan lahat. Magiging glorified body po. Nandun na po yung bibigyan na tayo ng Panginoon na makita yung mga bagay na yun na hinanda niya para sa atin. Ngayon po hindi natin makikita yung sinasabing silid o kung ano man yun, maraming silid, ginto. Pero once na bumalik na po siya, magkikita-kita po tayo. Makikita po natin yung paraiso na sinasabi ng Panginoon natin. So yun po yung pangatlo. At number 3 po na talata, ito na po yung panghuli ko. John 19:26 to 27, makibukas po kayo sa akin. Sana po may Bible sila sa bahay. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her into his house. Makikita po natin dyan,
yung pagkayuman ng ating Panginoong Hesukristo, na hanggang sa huling sandali is inaalala pa rin niya yung earthly mother niya. Bakit nga ba woman? Sabi nung, according to a manual Greek lexicon of the New Testament by G. Abbott Smith, sabi po dyan, woman is a term of respect and endearment. Ibig po sabihin, may compassion and love po yun, yung pagtawag na woman. And sabi po, dun sa ibang mga definition, sabi po, it is a respectful form of address. So, woman, hindi niya binastos yung si Mary, hindi niya binastos. Sabi niya, woman. Sa sign of respect pa rin po. Meron pa rin pong ganun. Sa mga naunang talata, kung napapansin natin, nawala si Joseph sa eksena. Di natin alam, pero most probably siguro po, marami nagsasabing, mga nabasa ko po, maraming nagsasabi na baka po namatay na siya, o kung ano man po nangyari. Pero wala na po siya dun sa mga sumusunod na tala, wala na po yung pangalan niya. So, dahil po firstborn si Jesus Christ, kahit naman po dito siguro, magiging responsible po tayo para sa nanay natin dahil wala po siyang ibang aasahan. Widow na po yun. Kumbaga, ganun po ang mangyayari. Widow na po siya. So, mamamatay na po siya. At alam niya po na itong babae na to, ito si Mary, maiwan po. So, ano pong ginawa niya? Hinabili niya po ito dun sa tinatawag ng iba na, ibang version na beloved John. Kay John. Bakit po? Kasi siya po yung nandoon. Siya po yung nandoon na apostol ng Panginoong Jesus. Hindi po natin alam, hindi naman po binanggit kung nandoon po yung mga kapatid ni Jesus Christ. Pero, ayun po, kay John po niya hinabilin. At hanggang sa huling sandali po, pinulfill pa rin po ng Panginoon yung commandment. Ano pong sabi ng commandment? Honor your father and mother. In-honor niya pa rin po yung earthly mother niya po na si Mary. So, inabilin niya kay John Apostol na nandun sa nangyari. So, napakaganda pong example nun kasi po ngayon po, marami pong mga religion, marami pong mga, tayo po, magsabi po tayong Kristiyano tayo, pero ano nga ba yung pagiging tunay na Kristiyano? Ano ba yung tunay na religion na tinatanggap ng Diyos? Sabi po ni Santiago, religion that God our Father accepts are pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the word. Ito daw po yung religion na tinatanggap na ating Panginoon. Ito daw po yung true religion. Hindi yung pangalan lang. Ito po siya. Nagwo-work po siya. Ito po yung work of the Holy Spirit. Ito po, kailangan po natin. Look for orphans and widows in distress. Ngayon po, marami po siguro nagugutom, marami po mga tao na yung mga widow, mga walang asawa, mga iniwan ng pamilya, marami po sila, mga nasa kalye. At tingin ko po, meron din naman po mga Kristiyano na able po na matumulis po. Malapit na po akong matapos at turnover ko na po sa susunod. Sa mga panahong ito, maraming problema. Gutom, walang hanap buhay, at may malalang sakit. Isa lang naman ang tawag dito ng Diyos para sa atin, mananampalataya. Ano po yun? Trials lang po yan. Parehas lang yan. Nag-iba lang po yung pangalan, naging COVID lang. So, these are all trials. And like Jesus, we must also take care for those who really needs our help in these times. Like John, we must also look on people who has nothing but God. Wala po silang kahit na ano kundi Diyos. At nandito po tayo, tinatawag natin Kristiyano tayo, we have to imitate Christ. We have to help them. Wala po akong nabasa sa Bible na ginadjudge ang Panginoon ng mahirap dahil tamad sila, dahil kung ano man sila, dahil marami po ang reason ng poverty. Marami po. So, yun lang po. Yun lang po yung sabihin ng pangatlong talata. So, iti-turn over ko na po sa next speaker, which is Pastor Ludrick. Para naman po may bahagi yung pang-apat at panlima na talata ng Panginoon. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.